City matapos formal ng manumpa ang bagong PDP laban Davao Region President sa gitna ng hiyawan at suporta ng libo-libong mga tapat na tagasunod. Mga katinig, hindi lang ito basta seremonya ng panunumpa dahil ang bawat salitang binitawan sa entablado ay may iisang malinaw na layunin. Ang paghahanda sa tuluyang pagbabalik at mas matinding papel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa politika ng bansa. Kitang-kita sa bawat sulok ng bulwagan ang tindi ng puwersa ng PDP laban sa kanilang baluarte na tila nagpapadala ng mensahe sa buong Pilipinas na ang tunay na kaganapan ay nagsisimula rito sa Davao. Sa gitna ng palakpakan, binigyang diin ng bagong hirang na lider ang kahalagahan ng pagkakaisa sa ilalim ng bandila ng partido para protektahan ang mga legasyang sinimula ni Tatay Digong. Ang panunumpang ito ay nagsisilbing pundasyon para sa mas malawak na pagkilos sa buong rehiyon ng Davao na layong pagbukluri ng lahat ng mga lokal na opisyal at barangay leaders para sa iisang mitiin. Malinaw ang naging pahayag. Ang panunumpa na ito ay para sa pag-uwi ni PRRD, isang paghahanda sa kanyang mas aktibong partisipasyon sa paggabay sa bansa at sa pagtiyak na ang boses ng Mindanao ay mananatiling malakas at hindi basta-basta maibabaon sa limot. Hindi rin matatawaran ng emosyon sa paligid ng marinig ang mga katagang nagpapatibay sa katapatan ng bawat miyembro sa prinsipyo ng partido, ang pagsugpo sa korupsyon, ang kampanya laban sa ilegal na droga at ang tunay na malasakit sa mahihirap. Para sa mga supporters na dumagsa, ang bagong lideratong ito sa Davao Region ang magsisilbing shield o kalasag laban sa anumang panggigipit sa kanilang mga advokasya. Ito ang puwersang hindi nabibili, isang samahang nabuo sa tiwala at subok na sa panahon ng krisis. Ang katanungan ngayon ng sambayanan, ano ang susunod na hakbang matapos ang malawakang panunumpang ito? Sa paglakas ng PDP laban sa Davao Region, asahan ang mas matinding boses na maninindigan para sa interes ng mga Pilipino. Ito ang tunay na tinig ng bayan, isang boses na hindi natatakot magsabi ng totoo at handang lumaban para sa kinabukasan ng ating bansa. Kayo, mga katinig, handa na ba kayo sa muling pag-arangkada ng puwersang Duterte mula sa Timog? Ano ang inyong mensahe para sa bagong hirang na liderato ng PDP laban sa Davao? I-comment ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang i-share ang video ito para malaman ng bawat Pilipino na ang pagbabago ay patuloy na nag-aalab. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakasariwa at pinakamainit na ulat dito sa Tinig ng Bayan. Hanggang sa muli, manatiling matapang at papagmatyag para sa ating mahal na Pilipinas. Napakalaking karangalan para sa akin na ipakilala ang taong ito. We are very happy in PDP because we are joined by an internationally known, diba? Talagang pinakapipitagang abogado na kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. And he is most sought after even in Asia as one of the greatest lawyers in our time. Siguro sa mga hindi siya kilala, nais kong ipabatid sa inyo kung gaano kahalaga ang kanyang pagsapi sa amin sa PDP bilang isa sa mga officers. Hindi na lang siya ngayon plain member namin, no, na regular member, kundi magiging opisyal at hahawakan niya ang isa sa pinakamalaking rehiyon sa buong Pilipinas. Ito ang Region 11 kung saan napakaloob ang ating Davao Region. By the way, hindi kasama sa Davao Region ang General Santos Sintra. Silip ko lamang. Oo. Kay Kabit-Bit iyon ang General Santos, Sergeant. Oo, diba? Pero alam nyo, ito ay kanina meron tayong inusal na prayer for the Christians. Ito ay isa naman sa ating mga kinikilalang isang Muslim leader also, no? And bago ko banggitin ang kanyang pangalan, mas higit ko siyang nakilala nitong nakaraang 2025 elections kasi siya po yung umiikot sa buong Pilipinas para ikampanya si Pastor Apollo Kibuloy. And he did a very great job at that. At lalong nakita ang kanyang sigasid, ang kanyang katapatan, at higit sa lahat yung napapaloob na katotohanan sa kanyang puso. Alam nyo, bago pa man lang siya na kita personal, before I saw him personally, I was asked by Ka Wendell Avisado, Secgen natin, no? Astra, gusto natin meron tayong Muslim na na kandidato sa
sa 2025 elections. Hindi ko personal nakilala ang taong ito, pero sabi ko kay Ka Wendell agad, Ka Wendell, i-field dati na kandidato si Attorney Torion. Kaso lang, nung panahon na yun, busy, sabi ni Ka Wendell, busy si Attorney Torion kasi may hinaharap na maraming kaso si Pastor Apollo Kibuloy. 2025. Itong nakaraang election lamang. Oo. 2025 elections. Itong nakaraan lamang. And, para pa rin siya ang kandidato, ano? Kasi siya yung umikot. Pero alam nyo, napakaganda ng kanyang puso at napakagaling. He is right now the Dean of the JMCI Law, College of Law, no? Sa Davao City. Hindi lamang yan, meron siyang Torion Law Office at congratulations sa inyo ni Attorney Jimmy Bondo sa Bubuksan, Palawan. Pero tapos na yung kanilang opisina sa lahat ng ating mga kababayan na kailangan nyo ng abogado dito sa Metro Manila. Meron silang bagong bubuksang opisina sa Pasig. And we are very happy kasi hindi pa man lang siya tumuntong bilang presidente ng Region 11, kumilos na po siya para ma-organize ang buong rehiyon at nagkaroon kami ng maraming visit membership seminars sa Region 11 even before he took oath as an officer of the party. So without further ado, lahat ng buong Pilipinas at buong membership ng PDP ay very happy para doon sa kanyang pagsama dito bilang opisyal ng partido. And syempre, masaya kami dahil nandito siya. And si Kapenya ay may gustong idagdag na pagpapakilala sa kanya. Actually, syempre po, dahil lahat naman po kami dito sa PDP, ang pagkilala ay pantay-pantay. Walang mababa, walang mataas, walang mayaman, walang mahirap. Ang tinitignan natin kung paano ka makapaglalatag ng serbisyo para po sa ating mga nagdarahok at mga maliliit na kinakailangan natin tutukan at tulungan. At lalo na yung karapatang pantao ay dapat din natin bigyan pagpapahalaga. Kaya po talaga, natuwa rin kami sa pagdating po ni Attorney Mamiana. Papakilala yan mamaya. Pero, syempre, kailangan ipakilala ko muli sa inyo kung sino yung mag-o-oath sa kanya. Hindi mo ito pwedeng questionin pagdating sa kanyang pagiging intelihente sa lahat ng bagay at batikan. Lalo na sa usaping kaperahan, dahil yan po ay ang ating kinilala noon, panahon po ng dating administrasyon, at PRRD, siya po yung isa sa pinakamatikas na nanilbihan at naging trabahante ng bayan, kung kanila po tawagin. Siya po yung dati pong secretary po ng BBM, kung saan yan po ang isa sa pinaka-importante na tinututukang ahensya ng ating mga kababayan, kung saan nandyan po ang kabad ng bayan at mga budget kung paano paghahati-hatiin at saan itatalaga. Andito po ang magpapaot po sa ating pong butihing itatalaga para po sa Region 11 na presidente, si Attorney Ka Wendell Avisado. Kaya kung nakikita po ninyo, ang ating pong seremonya ngayon ay huwag kayong magtaka dahil dito po sa PDP, anytime we are ready. We will be adjusting ourselves also because we know how busy si Attorney Torion, pero tulad po ng example na ibinigay ng ating FPRRD, ito po ay simple at payak na seremonya, ngunit magiging makatotohanan pagdating ng paglatag ng serbisyong atin pong inaasahan, kaya talaga pong siya po ang dapat at nararapat na italaga sa Region 11. So, wag na po natin patagalin ang seremonyang ito. At marami pa pong pupuntahan yan at alam ko meron yung hearing ng alauna ng hapon. Tama? So, kaasya, susugan niyo po ako. Ayan, mga kababayan, mga kapartido, we are very happy to introduce to you who will be taking his oath of office as President of Region 11 Council of PDP. Please welcome Attorney Israelito Torion. Sabi mo, si iba parang filter eh.
Wala. Ay, hindi. Original yan. Nasa personal na. Nakapil. Please raise your right hand and let's recite the officer's oath of office. Repeat after me, please. I state your name. I, Israelito P. Torion, Having been appointed as the Regional Council President of Region 11 of the Partido Democratico Filipino, of the Partido Democratico Filipino, do solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party, do solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party, to keep faith in and put into practice the 5 basic principles of PDP and the basic objective of federalism, to keep faith in and put into practice the 5 basic principles of PDP and the basic objective of to federalism, perform my duties to the best of my abilities and capabilities, to perform my duties to the best of my abilities and capabilities, without fear or favor, without fear or favor, with the aim in view of furthering the objectives of the party with the aim in view of furthering the objectives of the party and advancing the interests of the community to which it is dedicated, and advancing the interest of the community to which it is dedicated, and to conduct myself in the manner befitting a good and true PDP, and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, so as to bring honor and prestige to the party, so as to bring honor and prestige to the party, and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Welcome to the party. Welcome to the party, my friend. Ayan. Let's proceed to the official cleaning kay Attorney Torion. Alam nyo, one of the original members of PDP PDP now is Kabig Vic Garcia. Yes. So may I ask him to be the one to pin? Aww. Come on! Ito, kasabay-sabay ko ito. Tagal na kami masyado makakilala ni Sir Bitbit. Mga bata pa kami nung araw. Oo nga eh. Tagal na kami. Baka pa rin ang ganda Nakainom ng lang ako ng Fountain of Youth. Ako pala, wala. Hindi pa ako binigyan. Hindi. No. Ayan, ayan, ayan. Okay. Ayan. Ang kamay na Ang kamay na bakal. Thank you. Thank you Salamat very much. kayo. Thank you. Salamat. Salamat. Congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Attorney Israelito Bobet Torion. First, the gratitude. I would like to thank the founders of the PDP Laban. It has always been one of my dream in life to be part of this illustrious organization. I remember then Senator Nene Pimentel watching him on TV and espouse doctrines such as federalism, which really have been implanted within my system. And the advocates of federalism likewise have lived to this day, and I am proud that I am now hand in hand with our Secretary General, my idol likewise, Attorney Wendell Abisado, and I am joined by Attorney Vic Garcia of Region 11, and I have, of Region 12 rather, and I have likewise to express my gratitude and heartfelt thanks to our Chairman now, Secretary Alfusi, for likewise trusting me and entrusting me this responsibility. And I would like also to express my heartfelt gratitude to the national officers of the PDP Laban who are here with us. You have seen the beauteous and very beautiful and active Ma'am Pen, our equally attractive chairperson of the membership committee, in my kumare na nandito ngayon, si Attorney Yvette,
Contacto. Thank you very much, and the staff of the IDP, thank you for all your trust in me. Ano yun? PDP, hindi pala IDP. PDP laban. Kasi sanay akong IBP officer. I was IBP president for 2 terms in IBP Davao del Sur. I became a regional governor of IBP in the past. That's why IBP is well within my system. But I should be corrected. It is now PDP laban. Yan. And what is the future of Region 11 under my leadership? I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He will guide me towards strengthening more the PDP Laban in Region 11. I know much is expected in Region 11, and it will be one of my mission and objective to reach the more than 92% vote for VP Sara Duterte in the 2028 election. It will be my personal mission to make it happen that we will reach more than 92% of the votes to be garnered by VP Sara Duterte in Region 11. It will be our bank of votes that will shield her from any and all thievery that may happen in any election process. And with that, I would like to request my co-members of PDP Laban in Region 11 to join me in my cause to make PDP a more united, more humane, and more compassionate organization that will attend not only to the needs of the elites, but more so on the needs of the masses, that we can be the voice that can air out their grievances towards the government and make us a vehicle to be an instrument of justice in our society. Because PDP Laban has been grounded on clear foundational objectives. And as officers and members of PDP, it is our bounden responsibility to be the bridge between our goals and objectives in order for those to become realities. Much is expected from us, and much should be done by us to realize all our objectives. Kailangan may aksyon, hindi lamang puro salita. Maraming salamat po, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless me and bless our nation. Thank you. Maraming salamat, Kais Ray Totorion, attorney. Sa lahat ng taga-Region 11, mabuhay po kayo at ngayon po ay meron na po kayong mamumuno ng may tapang at malasakit that you need to support Katorion. Okay po? So now po, ang ating pong sunod na gagawin ay ang kanyang ceremonial signing. Everybody, please. Okay. Ayan, harap niyo po. Yes. Yes. Yan. Okay. Kamao? Oh. Puso. Heart, malasakit. Heart. Ganito. Attorney P. Ayan. Okay. Buhay si Attorney Torion! Buhay ang PDP! Buhay si Senator Bongo! Si Kamandal, mabuhay! Mabuhay tayong lahat! At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!